At sa nakaraan nating kwento, agad nag-activate ang Mahika matapos sabihin ni Henry ang salitang yon, at isang kakaibang run-ikong kulay puting bilog ang lumitaw sa likuran niya. Matapos ang ilang sandali, nagbago ang anyo ni Henry na parang isang mandirigma, may kulay puting baluti at malaking espada. Ipinaliwanag ni Vulcanus na ito ay summon armor at summon sword, mahikang nalikha sa pamamagitan ng enchanted na kagamitan. Pwede rin siyang tumawag ng iba't ibang armas at depende sa pangangailangan. Nasiyahan si Henry at labis ang pasasalamat, sinabi niya ngayon hindi na niya kailangang mag-abala sa pagdadala ng espada sa ganitong paraan. Natuwa naman si Vulcanus nang magustuhan ito ni Henry. Inabot din niya ang isa pang espada at sinabing may regalo siya kay Henry at tinanong kung tatanggapin niya ba ang kanyang regalo. Tinanggap ni Henry ang espada at nagtataka kung bakit siya binigyan ng regalo ni Vulcanus. Pagkahugot niya ng espada, itinaas ito ni Henry at nakita ang kamanghamanghang ganda ng sandata at ibang-iba ito sa iba. Ayon kay Vulcanus, ito ang kanyang ika-6 na obra maestra, isang espada na nilikha mula sa makamandag na metal na hinaluan ng dugo ni Henry. Pinagmasdan ni Henry ang espada, at inisip na napakaganda talaga nito, talagang isang demonyong espada. Nagkamay sila Henry at Vulcanus, taos-pusong nagpasalamat si Henry ngunit sinabi ng panday na hindi na kailangan pang magpasalamat. Ngumiti at pinaalala din ng panday na ang kapalaran ng mga bagay na iyon ay nasa kamay na ni Henry. Makalipas ang ilang sandali na pagpasyahan ni Henry na magtungo sa demonyong kagubatan para hanapan ng lugar na pagsasanayan ng kanyang mga bagong sandata at kapangyarihan bilang isang archmage, at napagtanto niyang kailangan pa niyang pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan kaysa sa karaniwang ginagawa niya. Habang siya'y lumalakad, unti-unting lumilitaw ang mga halimaw na may kumikislap na pulang mata sa ibabaw niya. Nararamdaman ni Henry ang kanilang presensya, kaya humarap siya at nakita ang mga halimaw na may matatalim na pangil na sumusugod. Nang may kumpiyansa, agad niyang nasummon ang bagong espada at baluti at nagbago ang kanyang anyo sa isang kabalyero. Isang hampas lang mula sa kanyang espada ay sapat upang durugin ang maraming halimaw sa isang iglap. Natuwa si Henry, at napagtanto niya na nakalikha si Vulcanus ng isang bihirang obra maestra. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang natigilan at naramdaman ni Henry ang matinding pagnanasa sa paghihiganti na malapit lang sa kanya. Lumingaling nga siya sa paligid at nagtaka siya kung may ibang tao pa bang naroon, dahil kanina'y akala niya ay nag-iisa lamang siya. Upang matukoy kung sino ang nagbabalak ng paghihiganti, ginamit ni Henry ang spell na Magical Sight, sinubukan niyang alamin kung saan nagmumula ang pagnanasa para sa pagdanak ng dugo, at tumingin sa mga taong nasa paligid. Habang mas pinagmamasdan niya, napagtanto niyang si Commander Asylon pala yun, napakalakas ng aura nito, ramdam kahit sa malayo, napabulala si Commander Asylon na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang hinahanap, at agad na umatake kay Henry sa pamamagitan ng isang matulin at mataas na pagtalon, habang papalapit, tinawag ni Commander Asylon si Henry na Lich Knight. Talagang puno ng paghihiganti si Asylon, at hindi makapaniwala si Henry na napagkamalan siya nitong Lich Knight sa dilim. Ngayon, magiging mahirap kay Henry na ipaliwanag kay Asylon ang totoong sitwasyon kung bakit siya naririto. Kaya naman napilitan si Henry na pagunahin ang kanyang helmet armor upang makipaglaban kay Asylon nang hindi na nabubunyag ang kanyang mukha. Samantala habang mabilis na nahuhulog si Asylon sa lupa, pinaaktibo niya ng buong lakas ang kasanayan nito at nagpupula ang mata sa determinasyong makapaghiganti lang sa Lich Knight. Nagkaroon ng matinding sagupaan, hinarang ni Henry ng buong lakas ang atake ng commander gamit ang bago niyang espada. Ang espada ni Asylon ay ilang beses na mas malaki kaysa sa espada ni Henry, kaya't nahihirapan siya, at napagtantong ito ang tunay na lakas ng commander. Sumigaw si Commander Asylon na sa wakas ay nahanap na niya ang Lich Knight at hinamon siyang harangin ang susunod na atake, napilitang gumamit ng mahika si Henry, sapagkat alam niyang kailangang mapigilan agad si Asylon, lumikha siya ng mahiwagang kalasag na matagumpay na nakapigil sa ilang mga atake ng espada ng commander, ngunit gaya ng inaasahan ni Henry, hindi sapat ang minadaling kalasag na iyon upang lubusang harangin ang mabibigat na hampas ni Asylon.
Matapos makalusot ang kanyang atake, ipinatong ni Asylon ang espada nito sa balikat at nagtanong kung yun nga lang ba ang kaya ng Leech Knight, at nag-alok na bigyan siya ng tunay na hamon. Ngunit, napagtanto ni Henry na hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa ngayon. Hinawakan niya ang lupa at inisip na wala na siyang ibang magagawa kundi magseryoso at ilabas ang kanyang buong lakas upang mapigilan si Commander Asylon. Nagulat at nagtaka si Asylon nang lumitaw ang isang kulay lilang magic circle sa kanyang paanan. Mabilis na nagsilitawan ang mga malalaking bato sa paligid niya, at tila naging isang lambat ito at nabihag siya. Ngunit hindi yun naging sapat, agad na nakawala si Asylon mula sa ilalim ng mga bato at muling umatake kay Henry. Habang nasa ere itinaas niya ang kanyang espada para umatake, punong-puno ng kasabikan si Asylon at sinabing, ganito pala ang pakiramdam ng seryosong laban kaya dapat patuloy niya lang siyang panatilihin na libangin. Naisip naman ni Henry na ito na ang tamang pagkakataon para pigilan si Asylon. Mabilis na pinaaktibo niya ang ilang magic circle at tinawag ang spell na Ice Cyclone at itinutok ito kay Asylon habang ito ay nasa ere handang umatake. Bago pa man ito makalapit isang malamig na hangin ang humampas kay Commander Asylon, at agad na nabalot ng mga naglalakihang yelo at pinigil ang kanyang galaw. Sa kanyang isipan, humingi ng paumanhin si Henry, wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Hinawakan niya ang haligi ng yelo at nagtataka si Henry kung ano nga ba ang ginagawa ni Asylon sa lugar na ito. Habang nakatingin kay Asylon, iniisip ni Henry na kailangan muna niyang ipadala pabalik si Asylon sa kampo bago alamin kung ano ang ginagawa nito sa demonyong kagubatan. Ipinadala ni Henry si Asylon sa sariling silid nito, nakahiga sa kanyang kama at nawalan ng malay ang commander. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagkamalay siya at agad na naalala ang Leech Knight. Napalingali nga siya sa paligid na puno ng kaba, hindi maunawaan kung bakit siya naririto sa loob ng kanyang silid, at inakalang panaginip lamang ang lahat. Hinawakan niya ang kanyang ulo at nag-alala na hindi siya basta-basta pwedeng nakatulog ng ganoon, dapat sana'y nahuli niya ang Leech Knight para ma-interrogate ito. Sa galit napasigaw ng malakas ang commander at narinig sa buong fortress ang kanyang pagkadismaya. Nagulat ang mga sundalo sa kampo habang iniisip kung ano ang dahilan ng pagsigaw niya. Samantala sa mansyon ni Ten, maririnig ang maluwag na paghinga ni Henry matapos magtagumpay siya na maibalik si Commander Asylon sa Calivan Fortress, sa loob ng kanyang laboratorio. Napagtanto ni Henry na sapat na ang lahat ng kanyang nakolektang sangkap mula sa demonyong kagubatan para sa paggawa ng Black Tear Potion. Tiningnan niya ang anyo na itlog ni Clever at naisipan niya na ngayon na ang panahon upang gawin niya ang matagal na niyang ipinagpapaliban. Itinapat niya ang kanyang kamay sa itlog, at sinimulan niya itong basbasan gamit ang mahika. Nais niyang matupad ang bagong pagkabuhay, at dapat matupad ng itlog ang kanyang mga inaasahan. Hinawakan niya ang itlog at ginamit ang Rapid Growth Magic, at agad na lumitaw ang Magic Circle mula rito. Pagkatapos itinaas ni Henry ang kanyang kamay, isa itong mahika kung saan pinapabilis ang pagproseso ng ebolusyon ng isang bagay. Habang nangyayari ito, naisip ni Henry kung sasapat ba ang kanyang mana upang matulungan ang anyong itlog na si Clever na mapisa. Ngunit mas lalong nangningning ng liwanag ang itlog, tanda ng malapit na pagtatapos ng proseso ng ebolusyon. Makalipas ang ilang sandali natuwa si Henry na nagtagumpay siya at narinig niya ang mahinang tinig mula kay Clever at sinabi ni Henry na matagal na silang hindi nagkikita. Sa mesa, may isang asul na anyo na may mukha ng pusa at mabagal itong gumagalaw. Humingi ng paumanhin si Clever sa kanyang master dahil hindi pa niya naproseso ang lahat ng mana. Kumalat si Clever sa ibabaw ng mesa habang pabulong na sinasabing kailangan pa niyang magpahinga ng kaunti. Nagningning ang singsing sa kamay ni Henry, at sinabi niyang bibigyan niya ito ng sapat na oras, at hiniling na ipagbigay alam agad sa kanya kapag handa na si Clever. Mabilis na isinelyo ni Clever ang sarili niya sa loob ng singsing na parang isang anyo ng asul na likido, at nagpasalamat siya sa kanyang master. Ngumiti si Henry at napagtanto niya na nalutas na ang problema ni Clever at panahon na upang lumipat sa susunod na kaso.
Sa parehong sandali biglang pumasok sa silid ang kabadong si Ten at ipinahayag niya na nasa panganib si Sir Ban. Pumasok ang isang sundalo sa silid, pasan-pasan si Ban na walang malay. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Henry, siya'y nataranta at sumigaw, tinawag ang pangalan ni Ban. Sinuri ni Henry si Ban habang pasan ito ng sundalo at nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit tila walang alam ang mga sundalo at si Ten sa dahilan. Sinubukan ni Ban na magkamalay at iniangat ang kanyang ulo, nais na ikwento ang buong pangyayari kay Henry ngunit hindi niya ito magawa. Naalala niya ang laban, natalo si Mordred, at pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang isang halimaw na may mga galame mula sa katawan nito. Habang pinagmamasdan ng halimaw sa katawan ni Mordred, labis-labis na pagkagulat at pagkalito ni Ban, mahigpit niyang kinuyam ang ngipin dahil ngayon niya lang ito nasaksihan. Hindi nag-aksaya ng panahon ang halimaw at agad na inatake si Ban gamit ang malalaki at makapangyarihang galame nito. Sa kabutihang palad mabilis naman naiwasan ni Ban ito at nakatalon sa gilid. Paglapag niya, nagtataka si Ban kung naging ganitong halimaw nga ba si Mordred matapos mamatay. Samantala, muli siyang inatake ng halimaw at mabilis na gumalaw ang mga galame nito at muntik nang tamaan si Ban, ngunit nakaiwas siya. Napagtanto niyang kasing sabik pa rin sa pakikipaglaban si Mordred kahit sa anyong ito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa espada, at pinasya ni Ban na kailangan niya itong harapin at patayin muli si Mordred, sa kabila ng kanyang bagong anyo. Agad siyang sumugod sa labanan, muling ginamit ang enerhiya ng dumadaloy ang kanyang sukdulang kasanayan ang Galaxy Shower. Nayanig ang mga puno mula sa malakas na bugso ng hangin sa pag-atake ni Ban, at sa paniniwalang hindi uubra ang simpleng pagharang, matagumpay niyang naputol ang mga galame ng halimaw. Pinanood ito ni Ban habang bumagsak ang walang buhay na katawan ng halimaw. Inilagay niya ang espada sa balikat, saka huminga ng malalim at ngumiti, sabi niya, kahit na muling nabuhay si Mordred sa bagong katawan, lalo lamang itong humihina. Ngunit isa pala itong panlilinlang, habang tinatanggap ni Ban ang kanyang tagumpay, tinaas ng halimaw ang isa pang galame at nagpakawala ng isang uri ng likido. Agad nakaiwas si Ban at nakita niyang natunaw ang mga cobblestone dahil sa lason. Nang makita ito, namangha si Ban sa lason na kayang tunawin ang bato ng ganoon kadali, at napagtanto na sapat na makapangyarihan ito. Buong determinasyong tapusin na ang halimaw, pamwesto si Ban para sa panibagong pag-atake. Sa katunayan, naliligayahan siya sa labanan, sapagkat ito ang tunay na lasa ng pakikipaglaban para sa kanya. Unang sumugod si Ban, mabilis siyang tumakbo sa halimaw, at dahil sa bilis niya, muli niyang naputol ang isa pang galame ng halimaw. Ngunit wala pa ring balak umatras ang halimaw at gumamit pa ng isa pang galame upang umatake, muling nakaiwas si Ban at muling humataw ng espada, iniwan ang halimaw na wala ng isa pang galame. Maya-maya, tumigil sa pag-atake at paggalaw ang halimaw, hindi alam ni Ban kung talagang tapos na ito o isa na namang panlilinlang. Nakatuon pa rin ang kanyang paningin sa halimaw habang nagpapahinga, nakaalalay ang sarili sa kanyang espada. Sa kanyang isipan, nais niyang ikwento kay Henry ang lahat ng tungkol sa halimaw na ito. Napansin niyang sobrang grabe ang kanyang mga sugat, hindi na siya makagalaw at kaunti na lang ay mawawala na siya ng malay, basang-basa siya ng pawis at umaasang hindi iyon ang kanyang katapusan. Ngunit sa huli, hindi niya na ito kinaya na papikit siya at nawala na ng malay. Matapos mawala ng malay, naririnig pa rin ni Ban ang mga tinig ng mga taong nakakita sa kanya sa gubat at kumilala sa kanyang mukha. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Henry at si Elagon sa kanyang harapan, na ginagamit ang kapangyarihan ng healing power upang pagalingin siya. Kinaumagahan ng magising at medyo okay na ang pakiramdam ni Ban, kinuwento niya ang lahat ng nangyari kay Henry. Matapos marinig ni Henry ang buong kwento, naging malinaw na si Arthur ang lumikha ng isang chimera, isang ipinagbabawal na nilalang ayon sa Magic Tower. Nagtanong si Ban kung bakit ginawang chimera ni Arthur si Mordred, at sa pagkakaalam niya na si Mordred lamang ang natitirang kamag-anak ni Arthur na may parehong dugo. Ngunit sinabi ni Henry na kasalukuyang nagbabalak ng rebelyon si Arthur,
at ibinahagi din ni Henry na siya rin ang nasa likod ng rebelyon ng Shahatra. Pagkatapos, tinanong ni Ban si Henry tungkol sa plano nito para sa nalalapit na rebelyon. Napagpasyahan na ni Henry na ang unang hakbang ay wasakin muna ang mga aristokrata ng imperyo na sumusuporta kay Arthur. Naalala niya ang Pink Swamp, kaya nagbago ang ekspresyon ni Henry at nilinaw na naitanim na niya ang mga binhi na bitag. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng pagpupulong kasama si Draken sa mansyon ni Duke Arthur. Habang umiinom ng tsaa, nagtanong si Duke Arthur kung tunay bang napakaganda ng liwanag ng buwan ngayong gabi. Nang kinumpirma ito ni Draken, hindi niya alam kung ano ang aasahan mula kay Duke Arthur kaya nanatili siyang nakatayo na may kaba. Muli siyang sumipsip ng tsaa, at ipinabatid ni Arthur kay Draken ang pagkamatay ni Mordred Highlander. Napansin ni Draken ang kanyang pagkakasala at agad siyang napasimangot. Sa nag-aalalang tinig, sinabi niya kung gaano niya ito pinagsisisihan. Tinitigan siya ng masama ni Duke Arthur na may pagnanasa sa dugo. Biglang napasigaw si Draken sa sakit, at lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Lumalabas na ginagamit ni Duke Arthur ang kanyang makapangyarihang aura upang parusahan si Draken sa pagkamatay ni Mordred. Tinanong ni Arthur kung hindi ba ginawang chimera ang katawan ni Mordred, at paano siya namatay ng ganoon kadali. Dahil sa matinding sakit, sumigaw si Draken at nakiusap ng kapatawaran kay Duke Arthur. Pinalaya naman siya ni Arthur at bumagsak ito sa sahig. Sinabi ni Arthur na inaasahan na niya ito, dahil kung wala ang kapangyarihan ni Janos, hindi magiging perpekto ang chimera. Habang lumilingon sa buwan, sinabi ni Arthur na kailangan na niyang kumilos mag-isa. Samantala, sa kaharian ng Shahatra, mahimbing na natutulog sina Hera Ryan Khan at ang kanyang asawang si Selene. Habang mahimbing na natutulog, narinig ni Selene ang utos na imulat ang kanyang mga mata at agad siyang sumunod, at dahil dito bigla siyang nagising at kumislap ng pula ang kanyang mga mata. Kinabukasan sa mansyon ni Ten, nakaupo si Henry at nagbabasa ng aklat habang umiinom ng tsaa. Dumating ang isang utusan at ipinaalam kay Henry na dumating na si Mr. Dered ng pamilya Etherweather at gustong makipagkita sa kanya. Inilapag ni Henry ang aklat at inihanda ang sarili na tanggapin si Dered Etherweather, at alam niyang dito na magsisimula ang lahat. Nang umupo si Dered sa lamesa, agad na bumati si Henry at ipinakilala ang sarili bilang isang basalyo ng pamilya Shonan. Nag-cruise ang mga braso ni Dered at ipinakilala naman ang sarili bilang ikalawang anak ni Marquis Etherweather. Hinawakan niya ang kanyang baba at casual na binanggit na narinig na niya ang tungkol sa pakikipagkalakalan sa Shahatra. Binanggit din niya na kabilang sa mga kalakal ay ang Pink Swamp. Napag-alaman na si Count Oscar ang nagpakilala ng insenso kay Dered Etherweather. Sinabi ni Oscar na ang insenso ay espesyal na ginawa sa Shahatra, at masayang sinabi ni Count Therion na iparating ang kanyang pagbati kay Marquess Alfred. Kinagat ni Dered ang kanyang labi at sinabi na hindi niya makalimutan ang matamis na amoy na iyon. Nanginginig siya sa mismong alaala nito. Batay sa ekspresyon at kilos ni Dered, natutuwa si Henry na nagkaroon ng epekto na parang charm ang kanyang bitag na inilatag kina Oscar at Therion. Sinabi ni Henry na may Pink Swamp nga sa mga ipagpapalit ngunit lahat ng supply ay nakareserba at hindi ipinagbibili. Nagbago ang ekspresyon ni Dered, handa na itong magmakaawa, nagtanong ito kung may natira pa kahit konti lang. Sa inosenteng ekspresyon, tiniyak ni Henry na wala na siyang magagawa, ngunit itinaas ni Dered ang kamay niya at nagmakaawa na kahit kaunti ay hanapan siya. Kaya iniabot ni Henry ang kanyang kamay sa kahon. Hindi niya inaasahan na maging ang mga sample ay mabilis maubos. Sa katunayan ito ay ang ikalawang bersyon ng Pink Swamp, at ito ay binawasan ni Henry ng magical power upang gumon, ngunit ginawa niyang mas nakakaadik. Inilapag ni Henry ang kahon sa harapan ni Dered, na ngayon nagpasalamat ng taos-puso. Ngumisi si Henry at napag-isip niya na sa reaksyon pa lang ni Dered ay malapit nang magpakita ang iba pang mga aristokrata ng imperyo at hindi na ito magtatagal. Ilang araw ang lumipas, nagtipon ang maraming tao sa harap ng mansyon ni Ten. Galit at sabik na sabik ang mga aristokrata at naghahanap kay Henry para bumili ng Pink Swamp. Nang buksan ni Henry ang pinto,
Ipinakilala niya ang sarili bilang pinuno at sinabi na kung nais nilang makuha ang Pink Swamp, kailangan nilang sumunod sa kanya. Pagpasok sa mansyon, tumayo si Henry sa entablado at pinuri ang mga aristokrata sa pagpunta roon. Nasabik silang makuha agad ang insenso, nagalit ang mga aristokrata dahil tila isang palabas ang ginagawa ni Henry. Nang pumalakpak si Henry, pumasok ang mga utusan na may dalang mga gawa sa tanso na insenso, kasama na ang pagkain at inumin. Sinabi ni Henry na ipinagkakaloob niya yon bilang regalo, at pinaupo ang mga aristokrata upang mag-enjoy. Bagamat hindi kontento, napilitan silang umupo at makinig sa kung anuman ang pakulo ni Henry. Ipinunto naman ni Henry ang mga baul at may kagalakan sa mata, ipinahayag na magsisimula na ang auction ng mga espesyal na produkto mula sa Shahatra. Nagalit ang mga aristokrata at nagtanong kung bakit biglang may auction, gayong ang pakay lang nila ay ang Pink Swamp. May pagkatusong ngumiti, ipinaliwanag ni Henry na hindi ilalabas ang Pink Swamp hanggat hindi nauubos ang mga produkto, at tanging ang mga matagumpay na makakabid lamang ang magkakaroon nito. Nagngangalit ang mga aristokrata at napagtanto nilang dapat inasahan na nila ito noong nagsimulang magkaroon ng monopoly sa Pink Swamp. Wala silang nagawa kundi bilhin lahat ng paninda, nagsimulang itaas ng mga aristokrata ang kanilang mga kamay, at aktibong nakibahagi sila sa pagbid para lang maubos ang mga paninda, at dahil sabik na sabik silang malasahan ang amoy ng insenso, mabilis na tapos ang auction. Pagkatapos maubos ang mga paninda, nagpasalamat si Henry sa lahat ng lumahok sa auction ng Shahatra. Bagamat pakiramdam nila ay naloko sila, tahimik na umalis ang mga aristokrata dala ang kanilang mga baul. Pagkaalis ng mga ito, pumasok si Ban at tinanong si Henry kung gaano karami ang naibenta niya. Sinabi ni Henry na sapat na yun upang pabagsakin ang bansa, at alam niya na ang pera na kanilang ginastos ay galing sa dugo, pawis at luha ng karaniwang mamamayan. Napangiti si Ban, na unawaan ang kakayahan at likas na katangian ng plano ni Henry. Sinabi ni Henry na hindi niya alam kung kakagat ang emperador, pero sapat na ang kanyang naikalat na bitag, kaya tapos na siya sa bahaging iyon ng plano. Kinalaunan, nakaupo si Henry sa tabi ng bintana at nagbabasa ng aklat. Lumingon siya nang may marinig na magaspang na tinig ng lalaki na pinapalabas siya. Binuksan ni Henry ang pinto, at sinabing siya yun, saka nagtanong kung sino ang dumalaw sa kanya. Sa gitna ng bakuran, naroon ang lalaking may hawak na baul at ipinakilala ang sarili bilang si Walfred Etherweather, ang unang anak ni Marcus Etherweather. Na-inspeksyon siya ni Henry, at inisip niya na baka nahumaling na rin ito sa Pink Swamp, ngunit hindi siya ang sinusubukan niyang mahuli sa pain. Ngunit itinaas ni Henry ang kamay at sinabi na wala ng Pink Swamp sa inventaryo dahil naubos na ito sa auction. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Walfred, galit na galit ito at tila hindi iyon ang sadya niya. Inihagis niya ang sampler box sa paanan ni Henry at iginiit na tuwing sinasabi ni Henry na wala ng Pink Swamp, nagkakaroon naman ng auction at pangingikil ng mga presyo sa mga maharlika. Napagtanto ni Henry na magiging masaya ang eksenang ito, naisip niya kung dapat pa niyang inisin ng kaunti si Walfred Etherweather. Pagkatapos yumuko, humingi ng paumanhin si Henry at sinabi sa panauhin na maliit lamang ang kita kaya kinailangan nilang magbenta ng ganoong paraan upang mapakain ang kanilang mga tauhan sa guild. Galit na galit si Walfred, sigurado siyang kasinungalingan ito at niloloko ni Henry ang pamilya Etherweather. Galit na galit nitong sinabi na kung hindi ibibigay ni Henry ang lahat ng Pink Swamp, hindi siya aalis ng basta-basta. Agad niyang pinagana ang kanyang mahika at lumitaw ang isang dambuhalang espiritu ng leon sa kanyang likuran. Inutusan ni Walfred si Thalion na lumabas at talunin si Henry. Nang makita ito, binalot si Henry ng matinding takot sa espiritu, kaya napaluhod siya at nagsimulang humagulgol, isinisigaw na nakagawa siya ng malaking kasalanan at nagmamakaawang patawarin siya. Damaloy ang mga luha sa kanyang mga mata, nagkukunwaring umiiyak at sa kanyang isipan, alam ni Henry na tagumpay na siya, at ang kailangan na lamang ay lalo pang magpanggap na natatakot kay Walfred. Sa parehong sandali, biglang lumitaw si Hector sa anyo ng isang ibon. Bago pa makareaksyon, hindi natama ni Walfred ang ibon,
na siya namang umatake sa espiritu ng leon. Makalipas ang ilang saglit, nagsimulang umubo ng dugo si Walfred, pagkatapos natamba siya sa lupa malapit sa ibon. Pinag-isipan ni Henry kung nawala ng malay si Walfred dahil nawasak ang espiritu na kanyang tinawag. Tiningnan niya ang ibon, mukha itong napakasimpleng ibon kaya hindi niya maintindihan kung paano nito natalo ang espiritu. Matagal bago niya naunawaan na ang Sword King pala iyon, na nasaan yung ibon.